ka bang nababatid? Bukang na anak, hindi niya ipinagkain. Nanak sa mundo, magdusa, tumanas ng libong sakya. Praise God. Sa dakilang pagmamahal, kahit bayan ka, hindi sapat ito pag-ibalik. Itinigis na ginala para sa akin. Hallelujah, hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayan ka, hindi sapat ito. Pag-ibalik ng loob, itinigis na iyana para sa akin. Dakilang pagmamahal, purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Napakagandang awitin from Papuri Singers. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Dahil ikaw lamang papupurihan ko, Praise God. purihin ang ngalan mo, o Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayan ka. Thank you, Lord. Hallelujah. Sapat ito, pag-ibalik ang loob, itinigis ng iyana para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayan ka. Sapat ito, pag-ibalik ang loob, itinigis ng iyana para sa akin. Praise God. Ang awitin po na yan ay pinamagatan nating dakilang pagmamahal at nagpapasalamat po tayo dahil yung mga revival songs po na yan ay nagpapaalala po sa atin, lalong-lalo na sa mga kapatid natin na medyo po matagal-tagal ng Kristiyano, sapagkat yan po yung mga unang awitin po na kinagisnan natin na talaga naman po ang na-appreciate ko po sa mga kanta nung araw po ay nakalatay po o nakalatag po sa Biblia ang lahat ng mga sinasabi po, no? Medyo let us be aware na mga ibang rock and roll po kasi na mga tinatawag nating mga awitin lalo na sa mga church services po, minsan po'y gawa na lamang po ng puso ng tao. Pero napakasarap pong sariwain ng mga lumang tugtugin o lumang mga awitin po na nagpapaalala po sa atin ng dakilang pagmamahal po ng ating Panginoong Hesukristo. So, kamusta na po kayo? Lalo na po ang ating mga kapatid sa Puray. Ayan po, ay fresh na fresh po tayo na muli ho ay nakaakyat ng Puray nung nakaraan po na
linggo. Opo, nakaraang linggo po at tayo po ay nagpunta po roon at talaga pong ako po ay nagpapasalamat dahil nakita ko po no yung mga sigasig ng mga tao po na sila'y patuloy na dumadami at patuloy po na lumalago ang mga kabataan po. Kaya magandang gabi po sa mga kapatid po natin sa Puray. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil napakasigla po noong pong Setyembre 28 ng lahat ng mga kapatiran. At gaya ng atin pong pina-follow up at pag-akyat po na ginagawa ko quarterly, kasama ko po ang ating director po ng mission, si Sister Irma, at ang mga kabataan po upang sila po'y turuan. No po? Lalong-lalo na ho, kung nandun ho kayo, lumalaki po ang mga kabataan, kaya nagpapasalamat din tayo sa buhay po ni Georgie na isa po sa mga pinuno ng kabataan. Magandang gabi po kay Georgie at gayon din naman po kay Pastor Elmer, kay Sister Leia. Yun po na binibiro natin si Sister Dolores po at saka yan po sila Sister Teresa, si Tere, si Maria Tere po, si Ate Sally yata baka may sakit parang di ko nakikita. At lahat po ng mga kabataan na padami ng padami po sa Puray. Kaya lalo po tayong naiengganyo na umakyat at magpatuloy po sa mga gawain dyan po sa Puray kasi yan po yung katalagahang ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos na ang lahat po ng kanyang mga tupa, alagaan po natin, turuan natin. At sabi nga ng aklat po ng Mateo, mapalad po ang nagugutom, mapalad po ang nauuhaw sa salita ng Diyos sapagkat sila po ay pupunuan. Kaya muli po, taos-puso po ang aking pasasalamat sa mainit na pagtanggap niyo po sa akin sa Puray Christian Church noon pong nakaraang linggo. At kinakamusta ko rin naman po ang atin pong Pangulo ng Marbal na siya po'y kasalukuyan pong nakatune in ngayon sa ginanap naman po na atin pong napakahalaga po na Lead Well and Live Well. Ano po? Yun po yung ating Marikina Ministers or Marikina Valley Ministers Fellowship. Yan po ay kapulungan po ng lahat po ng mga pinunong pastor or senior pastor po sa buong Marikina na mahigit 250 po kami nagsasama-sama para po sa iisang layunin po. Bigkisin po ng pag-ibig ng Diyos, ano man ang pangalan ng iyong iglesia, ano man pong denominasyon po ninyo, basta po yung pong umiibig kay Kristo at nagnanais po na maligtas ang mga taga-Marikenyo, ay nagkakaisa po ang lahat ng mga kapastoran ng Marbal. Ako po'y narariyan po noong pong Lunes, September 30 po, at tayo po ay tuwiran nga pong nagpapasalamat dahil sadyang napakabuti po ng Panginoon. It's already October 1 at kinakamusta po natin ang lahat po ng pamunuan po ng Marikina Valley Ministerial Fellowship at lalong-lalo na ang ating mahal na Pangulo, si Pastor Jerry Ballesteros at ang lahat po ng atin pong board members. Magandang gabi po. Bagaman may kalungkutan tayo ng konti dahil marami po tayo as of this moment yata ay 69 na po yung nasawi dun po sa malakas na lindol po. Kaya palagi po nating idinadalangin mga kapatid na wag naman ding tamaan po ng the big one. Ito pong West Valley Fault po dito sa Maynila. Yan po ay matagal nang hindi gumagalaw and we seek and ask God dahil according po sa Book of Job, ang Panginoon po ang siyang nagyayanig ng mga lupa, no? Lalong-lalo na nagbibigay po ng mga paglindol ng mga lupa po na yan. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kapatid. Una na po dyan si Georgie. Magandang gabi po. Paki-extend po, Georgie or Sister Georgie, ang lahat ng amin pong pagbati kay Pastor Elmer at sa buong pamunuan po ng Puray Christian Church. Nagpapasalamat din po tayo kay Nanay Soli. Magandang gabi po, Nay. At kami po ay patuloy po na nagpapasalamat. Ako'y taos-pusong nagpapasalamat sa mga panalangin niyo po. At tayo po ay muling nakapag on the air. Yan po. Dahil tayo po ay talagang napaka dikit na dikit po ng schedule natin. Pagkatas ng alas 5, alis na po ako ng UST. May laban na naman po. Nako po, dahil kami nga po ang host ng
UAAP, ng UAAP, no? So, kalaban yata yung Far Eastern University at pagka ganun po'y nagdadagsaan ang mga tao, pero napakabuti ng Panginoong Diyos, nakasakay tayo at nakaabot po tayo para po makapagturo muli po, pakanin po ang mga kapatid na nagugutom, painumin po ang lahat ng mga kapatid na nauuhaw po sa banal na salita ng Diyos. Kaya, kamusta na po kayo? I hope po, ituloy natin lang yung prayer po natin sa ating mga kapatid po, lalo na po sa mga namatayan po doon po sa Cebu. Napakalakas po ng lindol doon, 7.2 yata po, yung pong intensity, no? So, kailangan lang po ng continuous prayer sa ating mga kapatid at lalo tigit po sa lahat po ng ating pong mga minamahal, no, na mga kapatiran din na naroroon. Marami pong mga Christians doon. Magandang gabi po kay Ardre Abukal. Kamusta na ho kayo? Kamusta ka na? At si Sister Emmy, maraming salamat po dahil sa talaga pong hectic schedule na isingit pa natin nung linggo po na talaga naman pong ma-dedicate at basbasan po ang mga bagong sasakyan na mga anak po ni Sister Emmy, ni Brother Greg po. Kaya magandang gabi. Salamat din po sa mga blessings ng buong pamilya po ng Melendez at lalong-lalo na po kay David at Daniel na sana po ay lalo kayong pagpalain ng Panginoon. Regards din po sa ating elder na si Brother Greg. Hindi po namin naabutan si Brother Greg dahil may pasok po yata doon, no? Nung linggo ho ng hapon. Magandang gabi rin po kay Rocky Lumalaos, kay Marlo at Demalin. Nakita ko po sila. Ako po'y blessed at nakita ko si kapatid na Marlo po at Demalin. At lalo tigit po ang atin pong mga patuloy na mga kapatiran, yung kabataan ho. Nako, dumadami. Kaya tayo nagpapasalamat sa lahat po ng mga nakatune in po ngayon. Live po tayo dahil October 1 po. October 1 of 2025 po. At gaya po ng atin pong pinapangaral, yung tema natin, nasa last stretch na po tayo, napakabilis po ng panahon. Naalala nyo po, noong pong December 30 lang ay pinahayag natin yung ating tema po. At ang tema natin, matuwid kay Kristo, mapagpakumbaba, tumutungo sa Diyos, winawaksi ang kasamaan at dumudulog sa panalangin. Ngayon po ay ika-4 na quarter na po at last stretch na po ng ika-3 huling buwan. Kaya po tayo po ay nandun na sa letter D, no? Yung natapos na po natin yung sa matuwid po, yung mapagpakumbaba, yung to na tumutungo sa Diyos, yung na winawaksi po ang kasamaan, at ngayon po letter D na tayo, dumudulog sa panalangin. Ayan. So ang atin pong susunod na mga preachings po ay may kinalaman po sa pakikipag-usap natin sa Diyos at ano po ang kahalagahan ng panalangin. Ayan. Nakita ko na po si Pastor Elmer. Sumainyo po ang kapayapaan dyan sa Puray. Bagaman hindi na yata nakaabot si Pastor Elmer sa church noon, pero nagpapasalamat po tayo. At Pastor Elmer, naibigay ko na rin po kay Sister Leah yun pong dedication certificate po, no, na naihatid po namin diyan. At saka si William po, ang atin pong tagapagmaneho. Napakabuti po ni William palagi. Siya po nag-a-assist sa amin, ay pagpalain ka rin ng Panginoong Diyos kung napapakinggan mo po ang atin pong mga pagpapahayag na ito. Muli mga kapatid, nagpapasalamat po tayo at atin pong binibigyan din po ng pagkilala. Yan si Sister Samantha, kasama po namin doon, na umakyat ng bundok, kasama si Crisel. Si Crisel po ang kumukuha ng mga pictures. Salamat po sa buhay mo, Crisel. At lalo higit po si Sister Malu, si Sister Odi, na nagsama-sama kami at ang tagapagmaneho po namin ay walang iba kundi si Brother William. Magandang gabi po kay Aljon Lorente. Binabati rin natin si Hana. Ayan, si Hana Ordinario na napakasipag ding umattend po ng mga children's Bible studies. At lalo tigit po si Crisel at saka po si Nel Raduban. Magandang gabi po si Jonalyn Sonyo at ang lahat-lahat pong nasa atin pong pakikinig ngayon. Kaya maraming salamat po at kayo po ay nasa puso ko palagi at kayo po ay pinananalangin ko dahil mahal na mahal ko po ang lahat ng mga kapatiran. Ipinagkatiwala po kayo sa akin ng Panginoon na alagaan at patuloy po napakanin po ng mga
salita ng Diyos. Sa mga kapatid natin sa Puray, alam niyo po, tayo po ay mabait. Wini-welcome natin ang mga iba't ibang mga kapatiran, pero ang akin lang pong kaunting babala po, medyo salain natin kung may mga pumapasok na ibang mga pastor o mga misyonaryo o mga mangangaral. Uulitin ko po, no, sa mga pangangaral po natin, lalong-lalo na Georgie, ingatan po yung heart ninyo. Tayo po ay nakasandigan po sa mga isinulat na sa Bible. Hindi na po tayo naniniwala o kaya po ay tumatanggap po na ang Diyos po ay bumubulong sa tenga natin, na ang Diyos po ay may sinasabi sa atin sa pamagitan ng pananalita niya mula sa langit, kasi isinulat na po lahat ng mga apostol ang dapat sabihin po sa atin. Yun nga lang po, nagbibigay lang po ako ng babala, lalo na po sa mga kapatid natin na tumatanggap po ng iba pong mga aral o ibang mga Bible studies, bukod po sa itinuturo natin, dahil mga kapatid, iniingatan ko po kayo na makapakinig po kayo at ang ating pananampalataya po ay maging solido po kay Kristo, kaysa sa mga hindi na po natin mga kapatid o hindi naman po kasama po sa ating pong pananampalataya, pero pumapasok sa church natin o kaya nagtuturo o kaya may mga sinasabing naririnig sila mula sa sinabi po ng Panginoon. Mag-ingat po tayo, lalo na sa Puray at sa mga nagba-Bible studies po diyan po sa St. Mary's. Lalong-lalo na yung mga tumatanggap ng aral. I-guard nyo lang po yung heart ninyo, kasi meron tayong tagapangaral, meron po tayong mga tagapagturo. Kaya pinagpala po tayo ng Panginoong Diyos, lalong-lalo na sa gabing ito. Binabati ko po ang mga kapatid natin sa Amerika, lalong-lalo na po ang atin pong buong panalangin para sa Cruz family, lalo na sa Florida po. At siya nga po pala, si Nanay Lina po, o si Ate Lina, ay gabi-gabi at kanina po ay nag-prayer vigil po tayo, maski tayo po ay nagpapahinga po sa office dahil po medyo nangihina ang katawan po ni Ate Lina. Kasama din po ang prayer natin kay Mima, walang patid po yan. Alam po ng Diyos po yan, pagka nagpakawala po ako sa mga aral natin na ipinapanalangin ko po kayo, ay ginagawa ko po talaga ho yun. Hindi ko po sinasabi na ipinananalangin pero hindi po ginagawa. Kaya nga kung minsan hindi ko na sinasabi na pinananalangin ko kayo pag nagpe-prayer request po kayo, luhod agad. Hindi ko na ipinapaalam sa inyo, luhod agad po mga kapatid, at talagang idulog po natin sa prayer. Kaya Atelina, nasa prayer po kita, at patuloy po si Mima, at lahat-lahat po, pati si Brother George po, ay gabi-gabi ay pinapanalangin natin para lumakas po ang katawan. Pati po si Sister Irma, yan po, dahil alam natin ginagamit po ang ating paglalakad sa paghahayo sa Puray, na talagang maski po ako'y nakakaranas na rin ng paghina na minsan po ng tuhod, pinananalangin natin lahat tayo ay maging malakas po sa Panginoong Diyos. Binabati ko rin po ang aking pong mga kamag-anak diyan po sa Texas, at pinaparating ko po ang aking taos-puso, mainit na pagbati po, lalong-lalo na diyan po sa mga pinsan ko po sa Familiar family at saka po sa Esquejo family. Mga kapatid po ng father ko yan, magkapatid po sa mother side, both the Familiar po at saka yung atin pong Esquejo family. Kamusta rin sila, Cheryl, So sana po one of these days ay pag nakabalik po kayo sa Pilipinas, sila Cheryl, dalawin din po nila ang church, lalo na po si Jojo Bilog na palagi po siyang tumitingin sa story natin pero hindi naman nakikipag-communicate si Jojo. So mahal na mahal ka namin, Diyos, ang ka man nandiyan sa United Kingdom, sana makipag-communicate ka at palagi ka naming ipinananalangin kasama si mama mo na patuloy pa ring active. In fact nga, si Sister Linda po yata ang magba-Bible studies ngayong first Sunday, dito po sa Feast of Harvest. Kaya magandang gabi rin po sa ating mga kapatid sa Canada. Ayan po, ang asawa po ng ate ko'y nasa Canada po sila. At magandang gabi po kay Kuya Edward at Tichona. At alam ko po ay napapanood po nila ang ating broadcasting ngayon live sa Canada po, kung saan sila po ay naroroon at nagbabakasyon. Gayun din naman po ang ating mainit na pagbati po sa Ramos and Hiron family, at gayon din naman po sa pamilya po ni Eunice at saka po ni Nico San. Ayan. At sa bibi po nila. Magandang gabi po. Sana po ay napakaliwanag ng ating broadcasting. Pinapasalamatan din natin ang mga kapatid natin kung sila man po ay nanonood. You are always in our prayer. Ang Gutierrez family sa United Kingdom, ang Bilog family, si Jojo po na naroroon, at lahat-lahat po ng mga
kapatirang nandyan po sa United Kingdom. Marami tayong mga kapatid dyan po sa gitnang silangan. Sister Aster, magandang gabi po sa inyo at kayo po ay palaging nasa prayer. At pinapasabihan ko po si Ate Beng palagi po, no, na kung sakali pong darating po kayo sa Pilipinas, pasabihan niyo po kami para po kami po ay talaga naman pong excited na makita po muli kayo. Kaya po magandang gabi rin po kay Ate Ellen at gayon din naman po kay Alex at saka kay Len. Kamusta na po ang Dungo family? Si Sean at ang kapatid po nila. Kamusta na po? At kay Renuel Dichoso, sana ay nasa mabuti kang kalagayan at patuloy na nakakapanood po ng ganitong mga gawain. Magandang gabi po kay Renuel. At ako po ay nagpapasalamat din dahil si Ivan po, alam ko po ay nakatutok din sa atin. Kasama po sila Brian at saka po ang kanyang buong pamilya, ay binabati ko ng magandang gabi at ang aking kumare, dahil isa sa ka-close ko po na lingkod ng Diyos, walang iba po kundi si Teacher Bell. Ayan, pagka po may mga meeting ang Marbal, siya palagi ang katabi ko at kami palagi po nagpapapicture. Ayan, kasi pareho ho na conception, ayan. Kaya kamusta na rin po si Cap Jerry Santo Domingo at ang lahat po ng ating mga kapatiran dyan sa Marikina po, Kuya Boy at Ate Lenny, si Micah at si Rodney po nakikinig ngayon. Binabati ko ang aking pamangkin, sumayo ang kapayapaan at gayon din naman po ang patuloy na kagalingan mula sa ating Panginoon. Yan, si Rodney, Magandang gabi rin po sa ating mga kapatid po sa Japan. Si Midori, kamusta na Midori? Ayan, nanonood si Midori ng ating mga preaching at ng ating Bible studies. At ipinagpapasalamat din po natin dahil ay si Lizette at saka si kapatid na William I think nagdarao sila ng kanila pong anniversary at binabati po natin lahat-lahat po ng ating mga kapatiran. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa inyo. Tayo po ngayon ay may panibago pong pag-aaralan dahil nandun na po tayo sa dumudulog sa panalangin. Naalala nyo po kung saan natin kinuha po yung salitang matuwid na binigay sa atin ng Panginoon through scriptural reading natin, doon po sa ikalawang Kronika 7:14. Nang sabi doon, ngunit kung ang bayan na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, ay manalangin, ay hanapin ako, ay tumalikod sa kanyang kasalanan o kasamaan, ay may pangako po ang Diyos. Anong pangako ng Diyos? Diringgin ko sila mula sa langit at ang sabi ng Panginoong Diyos ay pagpapalain ko sila at pasasaganain ko ang kanilang lupain. Kaya po doon sa 4 po na puntos na yon, nabuo po yung salitang matuwid. Yun pong na sinasabi nating mapagpakumbaba, yung yung naghahanap sa Diyos, tumutungo sa Diyos, at yung winawaksi niya, tumatalikod siya sa kasamaan, winawaksi niya ang lahat ng kasamaan, at yung letter D, dumudulog sa panalangin. Kaya nabuo po yung atin pong matuwid kay Kristo 2025. At abangan nyo po, napakalapit na po ng atin pong susunod na tema. Ang atin pong susunod na tema po ay ibibigay ng Diyos po sa atin sa tamang panahon. Kaya magandang gabi po sa bawat isa. Ang atin pong pag-aaralan ay may kinalaman po sa pagdulog sa panalangin. We will go back to the basics. Aalamin natin ano ba ang panalangin at ano ba ang mabisang panalangin at ano nangyayari kung ang Kristiyano po ay nananalangin. Kaya magandang gabi po sa bawat isa. Ayan po, dumadami na po yung ating mga kapatiran. Sumaiyo po ang kapayapaan, Georgie, sa atin pong mga taga-subaybay. Malakas daw po ang internet diyan, lalong-lalo na doon sa may bayan at nakakapakinig sila. Parang meron yatang mga piso internet din doon, na available na wifi. Kaya alam na alam ko mapapakinggan po nila Georgie itong ating pag-aaralan ngayong gabi. Kay Sister Irma at kay Sister Odi, maraming salamat Sister Irma, lalong-lalo na sa mga blessing, sa mga gulay na galing puray. At kanina po ay enselada na po ako ng talbos ng kamote. Kahapon po ay nagsinigang na may talbos ng kangkong. Naku, napakasarap po pagkagaling po sa puray ang gulay.
Kaya maraming salamat po, Sister Irma, sa Panginoon sa buhay ninyo, at kay Sister Odi, kita-kits tayo tomorrow. Pagka nandyan po si Marlo, nakita ko sa likuran, nandyan din si Demalin, ano ho, hindi nawawala po ang Narce family. At gayon din naman po kay Nanay Soli, salamat po sa prayer ninyo, at palagi ko pong pinapanalangin sila Angelica, kasama din naman po ang ating kapatid po, ang B-Fits, na pinamumunuan po ni Arlene at saka ni Jeff, na palagi pong pagpalain po ang lahat ng inyo pong hinahawakang mga negosyo. Kaya regards po sa kanila, at magandang gabi rin po kay Francis. Sana, Francis, dumating ang time maisama kita sa Puray, dahil si Georgie na counterpart mo doon, dumadami sila. Mas marami po sila, di hamak po, kabataan pa lamang po, baka mas marami na po sa miyembro ng Peace of Harvest. Kaya kailangan nating tutukan, bilang Timoteo, ay ako po ay Pablong nagtuturo sa mga kabataan, lalo na kay Francis, na dinidevelop natin na sana po ay talagang magamit ng Panginoon. Huwag kayong mag-alala po, pwede naman po kahit engineer kayo ay nagpapastor po kayo, no? Huwag po tayong maniniwala sa mga sabi-sabi na pagpastor mahirap. Hindi po ako naniniwala sa ganon. Pagpastor ho, pwede po kayong pagyamanin ng Panginoong Diyos. At alam ko po, ako po ay pwedeng gawing living testimony ng Panginoon na ang maski ho pastor, pwedeng pagyamanin ng Panginoong Diyos. Mas mayaman pa po sa engineer. Praise God. Kaya magandang gabi kay Francis, magandang gabi po kay Sister Emmy, kay Brother Greg. Maraming salamat, Ate Emmy, kay Lord sa napakasarap po na taba ng talangka. Hindi ko po inuulam, ang ginagawa ko po ay nilalagay ng nanay ko sa sinangag. Naku, ang sarap. Ano lang naman, isang kutsara para kumulay po yung sinangag. Ang sarap pala nun, Ate Emmy. Kaya maraming salamat sa lahat ng blessing po. Lalo na po kay Corazon Cruz. Kamusta na po kayo? Sana po ay nasa magandang kalagayan kayo. Kay Rachel Samyo, pagpalain ka. At sana patuloy nyo lang yung gawain po ng pakikinig, no? Lalong-lalo na dyan sa Puray. Kay Sister Baby, maraming salamat po sa lahat ng mga gamot. Purihin po ang Panginoong Diyos. Meron nyo, hindi na po kayo bibili po ng amlodipine, hindi na kayo bibili po ng losartan. Praise God. At sinusuplayan po ni kapatid na Baby ang kanyang pastor. Salamat po sa Panginoon sa buhay po ninyo. Kay Sister Baby. Kay Ardre Abukal, pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos. Napakaganda po na kayo po'y naririto. Kay Sister Belinda, ayan po, palagi nating nakikita at very passionate po sa pagdalo. Nasa prayer rin kita palagi, sa prayer journal po si Sister Belinda, kasama po si Sister Alice, at saka si kapatid na Jimmy. Si Sir Alice, sana hindi tayo maging busy sa ministeryo mo ngayon. Pinagpe-pray ko na sana po mabakante tayo ng matagal-tagal, kasi kung hindi nyo na po itatanong, si Sister Alice po ang ating head po ng necrological service natin. At nagiging busy po siya. Pag may tinatawag si Lord, wag naman po sana may tawagin si Lord para po makapagpahinga muna po si Sister Alice. Sister Aster, magandang gabi po muli sa inyo. Si Mare, si Mars. Pagka nakikita ko yung pangalan po ni Sister Mila, kahit hindi ko po siya kumare, natatawag ko na Mars. Kaya maganda pong gabi sa inyo. Kasama po si Ate Fe, si Ate Ofelia. Magandang gabi. Si Crisel, ayan, malapit na raw yung grocery natin, Crisel. Salamat sa Diyos. At salamat din po si Crisel po. Glory to God, nag-aayos na mga schedule natin. At siya po ang personal secretary ko. At siya rin po ang connection po kung may mga messages po sa Marbal. Ayan. So si Crisel, si Richel Roaring. Si Richel, magandang gabi sa iyo. Pagpalain ka, Pastor Elmer. Nakita na rin kita si Chloe. Ayan, ang magandang anak po ni Brother Nel at saka ni Sister Crisel. Ayan si Chloe. Magandang gabi, Chloe. Cute na baby. Ayan. Si Aljon Lorente, pagpalain ka ng Panginoon. Palagi kayong makikinig po ng ating mga aral. Magandang gabi po kay Sister Leia. Nung pong preaching po nung nakaraang linggo, akala ko yung kaharap ko, medyo magkamukha na kasi si Ate Tess, si Sister Tess, at saka po si Sister Leia. Kaya si
Ate Tess po, no? Ay, si Sister Tess, ayun po, si Maria Teresa, napagkamalan kong si Sister Dolores o si Sister Leia. Magandang gabi po kay Sister Maribel, gayon din naman po sa lahat ng ating mga kapatiran at pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Ayan, medyo halos tumagal tayo sa batian. But anyway, ang topic po natin ay pagdulog sa panalangin. Ayan ho. Sulat nyo po dyan sa atin pong chatroom, pagdulog sa panalangin. Pastor, bakit ho puro topic sa panalangin? Kasi po ang October, November at December, tawag po natin dyan ay fourth quarter, ay tatalakay po sa panalangin. Ulitin ko po, kung ang bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at tumalikod sa kanilang kasalanan, diringgin ko sila, pagpapalain ko sila, at pasasaganahin ko ang kanilang lupain. Ayan. Bakit ho mahalaga ang pagdulog sa panalangin? Bago tayo magsimula, dumulog po muna tayo sa panalangin. Ayan po. Gawin natin po yung ating pinipreach. Tayo po lahat ay umuko. Maraming salamat po, Ama naming makapangyarihan, na sa gabing ito ay makakadulog po kami sa inyo pong banal na panalanginan. Maraming salamat po sapagkat ang mga aral na ito'y tinuturo ninyo para mahubog ang puso namin, ang aming isipan, ang aming nilalakaran, tungo po sa katwiran ninyo upang ang bawat isa po'y maging matuwid kay Kristo, hindi po sa aming kalakasan o kakayanan. Marami po kaming pagkukulang, ngunit ang inyong mga pangako po, as far as the east is from the west, so far have you removed all our transgression. Na kung aming ipapahayag ang lahat ng aming kasalanan, ikaw po ay tapat at mabuti na kami po'y lilinisin at patatawarin sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali. Kaya Panginoon, anuman ang aming mga naisip na salita na lakaran po na taliwas sa iyong kalooban, patawarin niyo po kami at anuman po ang aming mga nagawang mga pagkakamali, linisin ninyo ang aming puso upang makita ka namin bilang aming Diyos at amin pong tagapagligtas. Maraming salamat, Ama. Bigyan mo ng kapangyarihan ang aming Bible studies na ito. Pagdulog sa panalangin sa mga huli pong buwan ng Oktubre hanggang Disyembre, dumudulog sa panalangin sa salitang matuwid. Maraming salamat po sa banal na pangalan ni Hesukristo. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Tayo po ay magsabi po ng Amen kung tayo po ay na-bless sa mga prayer po na yan. Magandang gabi po kay Sister Marilu at kay Sister Malu Luklukan. Ayan, pagdulog sa panalangin, sabi ni Pastor Elmer. Alam nyo po mga kapatid, ang pagdulog po sa panalangin ay mahalaga. Pero nung nananalangin po si Haring David, gusto ko pong bigyan kayo ng isang example po kung paano nananalangin si Haring David. At sa gabing ito, nais ko pong i-share sa inyo yung kanyang panalangin na atin pong matatagpuan dito po sa aklat ng Awit 4:1. Tignan niyo po ang sinasabi po. May 4 na puntos po rito na nais ko pong i-share sa inyo na hinihingi niya na sana po'y makamtan niya sa kanyang munting panalangin na ito sa kabila po ng lahat ng mga pangamba na siya po'y napapaligiran ng kanyang mga kaaway, sa kabila po ng pangamba na maaari po siyang mamatay o makitil po ang kanyang buhay ng mga nakapaligid po na Pilisteo, nanalangin po si Haring David ng ganito. At ang sabi po niya, sagutin mo po ako o sagutin mo po ang aking pagtawag, O Diyos na aking kalasag. Sa kagipitan ko, ako'y iyong tinulungan. Kaawaan mo ako ngayon, dalangin ko ay pakinggan. Purihin po ang Diyos. Dito po sa panalangin po ng Haring David, ng kanyang pagsusumamo sa ating Panginoon, nakita natin ang laman ng kanyang idinudulog na panalangin na humihingi ng 4 na bagay na para sa kanya po, ito po yung pinakamahalaga na makamtan niya mula sa ating Panginoong Diyos. At dito po sa kanya pong hinihiling, pansinin niyo po, ang sabi po dito,
number one po, sagutin. Of course, yung salitang sagutin. Pag tayo po ay nananalangin, ang hinihiling natin sa Panginoong Diyos, sana po yung ating kahilingan, sagutin. Ang sabi pa po rito, sagutin mo po ang aking pagtawag, O Diyos na aking kalasag. Sa kagipitan ko, ako ay iyong tinulungan. So, patuloy po yung pagsusumamo niya na nung mga nakaraang panahon, siya po'y tinulungan, kaya po humihingi po muli siya ng tulong. Sagutin, tulungan, at ang sabi ng Haring David, kaawaan mo po ako ngayon. Ito po, no? Sagutin, tulungan, kaawaan, at ang dalangin ko ay pakinggan. Tingnan nyo po, 4 na elemento pong hinihiling niya. Sagot, tulong, awa, at pakinggan. Ayan, no? Dinggin ang kanyang panalangin. Di ba napakaganda po kung ganyan din po ang magiging laman ng ating panalangin? Bagaman alam natin hindi po perpektong tao si David, marami po siyang nagawang mga kasalanan, marami po siyang nagawang pagkakamali, pero mga kapatid, ito pong Psalms chapter 4 verse 1, dininig ho ng Lord yung 4 na kanyang pagsusumamo. Nakasama rito sa kanyang hinihiling, sagutin ng Diyos ang kanyang pagtawag. At sa pagsagot ng kanyang pagtawag, ay tulungan siya sa lahat ng kanyang gawain po. Dahil hirap na po siya sa pakikipagdigma. Hirap na po siya sa mga dinadala niyang mga kasalanan. So sana po, hindi lang sasagutin ng Diyos, kung hindi tutulungan siya, at kakaawaan siya. Kasi kung walang habag at awa ng Diyos, hindi magtatagumpay si Haring David. Pero hindi lang po siya humihiling na sagutin ang panalangin niya, kasi kung minsan po hindi siya nadirinig ng Diyos. Bakit hindi siya nadirinig? Di ba po sabi po ng aklat ng Isaiah, sapagkat ang inyong mga kasalanan ang nagiging dahilan. Doon po sa Isaiah chapter 59 verse 2. Yan ang nagiging dahilan ng inyong mga kasalanan upang ang mga panalangin ninyo ay hindi ko madinig. Kaya sa 4 na ipinapakita dito na pwede nating gawin po as a model sa ating paghingi po ng panalangin gabi-gabi. Pwede po nating hingi na, Lord, sagutin niyo po ang lahat ng akin pong pagtawag. Panginoon, tulungan mo po ako sa aking paghihirap. Panginoon, kaawaan niyo po ang katulad kong makasalanan. At Panginoon, pakinggan niyo po ang aking mga hinanaing. Ayan. So yung salita po na sagutin, tulungan, kaawaan at pakinggan, mahalaga pong sangkap at elemento ng ating panalangin. Alam niyo mga kapatid, yung nananalangin po, kahit na sabihin nyo, Pastor, hanggang ngayon, unanswered prayer pa . May 3 bagay po nangyayari pag nananalangin. Sinagot man ang panalangin nyo o hindi, basta ito nakatitiyak po, mangyayari pagka tumawag kayo sa Diyos. Kapag dumulog kayo sa ating Panginoon, meron pong 3 bagay na mangyayari. At sa gabing ito, unang bagay po, na nakikita natin pag tayo po ay nananalangin, lumalakad tayo sa kautusan ng Diyos. Bakit to? Sapagkat ang panalangin ay pinag-uutos. Ang panalangin po ay pinag-uutos. Ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 16, kaya wag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Ano ang paanyaya po sa atin? Wag tayong manghinawa o wag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Bakit tayo tinuturuan o pinag-uutusan ng Diyos na tayo po'y lumapit sa trono ng mahabaging Diyos? Naalala nyo kanina, hinihingi po niya, kaawaan. Bakit ho? Pag lumalapit tayo sa trono ng Diyos, nahahabag siya sa atin upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Can we all say amen? Ano po yung makakamtan natin pag lumalapit po tayo sa trono ng mahabaging Diyos? Nakakamtan po natin ang habag, nakakamtan po natin ang pagpapala. Sino mang nananalangin, maging ito man po ay dinudulog ng Diyos, maski po ito ay hindi pa po sinasagot ng Diyos, o kung ang panalangin niyo po ay hanggang sa ngayon po ay wala pa pong tuwirang sagot ang Diyos. Pero pag nananalangin kayo, ang pananalangin po kahit wala pang sagot ang Diyos
ay pagtupad ng kautusan ng Diyos. Kasi pinag-uutos po ng Diyos yan. Uulitin ko lang po, ang sabi po ng Panginoon, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Alam niyo po, kahit na down kayo sa mga kasalanan, Pastor, naulit ko na naman po yung mga kasalanan ng kahalayan. Pastor, kanina ho, nakapagmura po ako. Ang biyaya ng trono ng Diyos inaaalay sa atin. Bakit to? Doon natin makakamtan po yung kapatawaran muli po sa paulit-ulit nating nagagawang kasalanan Doon natin po nakakamtan po yung pagpapala po na tayo'y napapatawad sa ating mga nagawang mga pagkakamali. At may isa pong verse, ito po'y napakinggan ko po, no? Nung pong nagba-Bible study si Brother Greg, si Pastor Greg, ayan, no? Nung nagba-Bible study siya, may sinabi siya tungkol sa byuda at saka yung hukom. Kasi inuutos ng Panginoong Diyos doon, yung byuda na napakakulit upang hingin niya po yung pong kanyang hinihingi po, nakatugunan sa kaso niya, nakulitan po yung masamang hukom sa kanya. Ano pong sabi po ng Luke chapter 18 verse 1, dapat tayong laging manalangin at huwag tayong mawalan ng pag-asa. That is Luke chapter 18 verse 1. Yun po yung ehemplong pinakita niya doon po sa talinhaga po na prinisinta ng Panginoon tungkol sa byuda at sa masamang hukom. Ang sabi ng Panginoong Diyos, dapat tayong laging manalangin at huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Pag sinabi ng Panginoon, dapat, ibig sabihin utos po yun. That is in Luke chapter 18 verse 1. Dapat tayong manalangin at kahit hindi pa tinutugon ng Diyos ang panalangin, ang paanyaya po ni Kristo, wag tayong mawawalan ng pag-asa. Yan po. At hindi lang po yon yung mga isinasaad at itinuturo sa atin kasi ang panalangin po'y pinag-uutos yan. At kung sino man po ang nananalangin, tumutupad sa pinag-uutos ng Diyos. Sabi ng unang Tesalonica sa 5:16 hanggang 18, ito po'y very famous ng paulit-ulit nating naririnig. Ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, magpasalamat kayong lagi. Ang sabi doon, mangagalak kayo lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo palagi sa Diyos sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon kay Kristo Jesus na ating Diyos. No? Rejoice always, pray continually, and ang sabi po doon, let us always pray, no? And give thanks in all circumstances. Ayan. Salamat po kay Sister Corazon, kay kapatid na Corazon, nilalagay niya po, Lucas 8:1, dapat tayong laging manalangin at huwag mawawalan ng pag-asa. At gaya rin ng sinasabi po ng unang Tesalonica 5:16 hanggang 17, napakaganda, mangagalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at tayo po ay magpasalamat sa Diyos palagi. Ayan. Pray continually. Utos yun Pastor, hindi naman tinutugon yung utos ko. Kahit hindi po tinutugon po o natutugunan po yung panalangin natin, at least po, yung iniuutos na manalangin tayo palagi, nagagawa natin. At dahil dito, bumababa yung habag, bumababa po yung pagpapala ng Diyos. Ulitin ko lang po, ang sabi po ulit, ang panalangin ay pinag-uutos. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Ano man ang bigat ng kasalanan mo, ano man problemang pinagdaraanan mo, upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Hindi naman pera makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan Yung habag at pagpapala ng Diyos. Maraming mga mayayaman po, hindi masaya sa buhay. Marami pong mga may kapangyarihan, nanganganib sa kanilang seguridad. Maraming mga gandang tao, insecure pa rin sa itsura nila. Pero kung nakamtan natin po yung habag at nakamtan natin yung pagpapala ng Diyos, sapat-sapat na po yon at tayo po'y nakakatugon sa kanyang pinag-uutos na manalangin. Ayan. Kaya po ang panalangin po'y pinag-uutos. Sino mang nananalangin, tinugon man o hindi, ay tumutupad sa pinag-uutos ng Diyos. At pangalawa, ang panalangin po'y pinakikinggan. Alam niyo po, it doesn't always follow na pag pinakikinggan, sasagutin na kagad ng Diyos. Hindi po ganun yon. Pero when you give a prayer, definitely yan, maririnig ng Diyos po yan. Walang panalangin po na
hindi niya kayang mapakinggan. Sabi po ng talata ng Biblia sa Jeremias 33:3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Ano po ang gagawin? Kung mananalangin ka sa akin. Pero kung hindi tayo mananalangin, hindi po tayo matutugon ng Diyos. Hindi po maipapahayag sa atin ang kanyang kalooban. Alam niyo naman po, gaya ng sinasabi ng Kawikaan 15:8. Ano po ang sabi ng Kawikaan 15:8, mga kapatid? Ang panalangin ng matuwid po, ang Diyos ay natutuwa. Tingnan niyo po yun ha. Proverbs chapter 15 verse 18. Ano pong sabi ng Kawikaan 15:8? Ang panalangin ng matuwid, ang Diyos ay natutuwa. Pero yung panalangin ng masama, kinamumuhian ng Diyos. Kaya pag meron tayong katwiran, tayo po ay matuwid na Kristiyano, natutuwa ang Diyos, sabi ng Kawikaan 15:8, sa ating mga panalangin. Pero dapat ang attitude natin, mga kapatid, kung tayo man po'y nanalangin at tayo po'y hindi pa tinutugon ng Diyos, ituloy-tuloy lang ho natin. Kasi doon natin makikita kung minsan po yung mga mahahalagang wisdom. Ano po yung mga karunungan na pwede nating makita? Minsan ho, alam nyo po, may mga patotoo po tayo na humingi muna ng prayer po yung isang kapatid. At sa prayer po niya, ang ginawa ng Lord, dinelay po yung kanya pong flight o yung kanya pong pagsakay sa eroplano. Yung pala po, yung eroplano po ibabagsak at siya po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil nung nananalangin siya, pinigilan siya. No? May mga kaukulan po na hindi po naging maayos yung ibang mga papeles niya at hinarang siya sa immigration, yung pala yung eroplano ibabagsak. May mga ganyang pangyayari po ng patotoo sa US po, no? Lalo na po yung pong nangyari na September 11 po na yung double towers po, no? Na inihampas po yung malaking eroplano roon ng mga terorista. Meron pong isang Christian na nagpatotoo roon na siya po'y nanalangin, Lord, kung kalooban mo po na makasakay ako sa eroplano, siya nawa. Pero ang nangyari po sa kanya, para tila bagay naiwan niya yung pasaporte niya, na-delay po siya. Medyo nung una po nalungkot siya, pero nung nabalitaan niya na yung eroplano po pala ay nag-crash landing po doon sa Twin Towers po sa New York, meron po palang ni-reveal na karunungan sa kanya ang Panginoon. Sabi po ulit ng Jeremias 33:3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at yung mga bagay, sikreto, mga hindi pa natin alam, ipapahayag sa atin ng Panginoong Diyos, mga bagay po o desisyon na hindi pa natin nalalaman. Gayon din po ang isinasaad ng aklat po ng Kawikaan. Sabi po ng Kawikaan 15:29, pinakikinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi niya dinirinig. Ano po ulit ang sinasabi ng Kawikaan 15:29? Pinakikinggan po ni Yahweh ang hinanaing o panalangin ng matuwid. Meron pa po bang kukulang doon sa Kawikaan 15:8, sa Kawikaan 15:29, na kung ang tao'y matuwid, natutuwa ang Diyos. Ang panalangin ng matuwid, pinakikinggan ng Diyos. Proverbs chapter 15 verse 8, Proverbs chapter 15 verse 29. Kaya may itinuturo sa atin, hindi lang iniuutos ang panalangin. Hindi lang pong ang panalangin po'y pakikinggan ng Diyos. Ang panalangin po, mga kapatid, pinagpapala ng Diyos. Kahit wala pang katugunan yan, basta you kneel down and pray, meron po yung hatid po na pagpapala. Alam niyo, mga kapatid, ang amin pong panalangin sa umaga po, lahat naman po kami na naroroon sa prayer circle may pasok. Pero bakit inuuna namin po muna? At sana po makasama din po namin kayo sa panalangin. Kasi alam po nung prayer circle po, once na tayo po'y nanalangin at hindi tayo huminto po sa kakatawag sa Diyos, pag alis nyo po sa bahay, ako po, dama ko po ang proteksyon ng Panginoon po sa akin. Kung ako po'y magde-decide, nililiwanagan po ng Diyos kung tama ba decision ko o hindi. Kung halimbawa po ako'y may aksidenteng kakaharapin, pinapaalala po sa akin ng Diyos na huwag ka munang sumakay o kaya huwag ka munang magmamadali, maghintay ka muna sa pagsakay ng sasakyan kasi may mangyayaring hindi maganda.
Bakit po? Kasi pag nananalangin tayo, kahit ho sabihin natin, Pastor, nakakasawa na, hindi naman tinutugon ng Diyos. Tatandaan nyo po, lahat ng nananalangin, pinagpapala po ng Diyos. Kahit ang prayer po natin, hindi pa tinutugon. Sabi nga po ng Santiago 15:16, kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Bakit daw po? Sapagkat malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang matuwid. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang matuwid. I will be honest to you mga kapatid, hindi po lahat ng mga panalangin ko natutupad. Hindi po lahat ng tao na hinihiling naming gumaling, nakaka-recover. May iba nga ho namamatay. Hindi po lahat ng mga kapatid namin hinihiling natin na magkatrabaho, nagkakatrabaho. Minsan nga ho, kakapray natin na wala po siya sa kanyang work. No? Pero hindi ako nawawalan ng kalooban na huminto o kaya po ako po ay mawawalan po ng panahon na sa panalangin kada umaga kasi alam ko yung prinsipyo. Pag nananalangin po, utos kasi ng Diyos yan. Pag nananalangin po, dinidinig ng Diyos kahit hindi pa niya tinutugon. At pag tayo po persistent sa panalangin, may pagpapala ho yan. Anong pagpapala niyan? Ay, ang tao pong nananalangin, kapatid, malayo po sa aksidente. Ang taong nananalangin po, hindi iaalaw ng Diyos na tayo po may mangyaring untoward, yung tinatawag nating asahan ng di inaasahan. Minsan po, yung di inaasahan, inaalis ng Diyos po kasi nakahabag siya eh. Halimbawa lang po, na nakita ng Diyos itong isang kapatid, kada umaga nagpe-pray po kasama yung mga kapatiran. Siya yung unang-unang nagbubukas po ng messenger. Gagawin ba po ng Diyos halimbawa ko na maaaksidente siya? Yun yung katalagahan niya, katungkulan niya. Maaantala yung mga mananalangin kung hindi po makakasama yung kapatid na yun. I don't think po na pahihintulutan ng Diyos. Bagaman hindi ko po sinasabing hindi po mangyayari ang mga hindi inaasahan, pero mas malaki ang posibilidad na yung kamay ng pag-iingat ng Diyos, yung kamay po ng paggagabay ng Diyos, yung karunungan po, sabi ng Jeremias 33:3 na ibibigay po sa mga taong nananalangin, matatanggap po ng kapatid na patuloy po at walang humpay at buong sigasig na nananalangin araw-araw. Opo. So siguro kayo din naman po ang mag-assess sa sarili nyo. Pantay ho kaya po ang pagtingin ng Diyos. Doon po sa umagang-umaga talagang mag-uukol ng panalangin. Talaga naman pong gigising ng madaling araw. Kaysa po sa inyo, halimbawa po, nananalangin po kayo, pero kung kailan lang po ninyo gustong manalangin, siyempre, kung ako man po ang Diyos, iba po ang pagtingin ko sa masigasig manalangin kaysa po kung kailan lang niyang gustong manalangin. Yun po ang pinupuntos natin dito. Kada panalangin po, may pagpapala po yan. Pagpapala malamang po ng mahabang buhay, pagpapala po na hindi ka maaksidente, pagpapala po na hindi ka magpaghihirapi ng Panginoon, pagpapala po na maaaring magkaroon ka na ng sakit na may maintenance pero nananalangin ka o kaya po ikaw po'y matagal na po dapat tinawag ng Diyos, nananalangin ka, hanggang ngayon extended pa rin yung buhay mo. Yan ang mga pagpapala na natatamasa ng isang taong nananalangin kahit hindi pa tinutugon ang kanyang panalangin. Kaya mga kapatid, ang panalangin ho ay pinag-uutos ng Diyos. Ang panalangin ho ay dinidinig ng Diyos. At huli sa lahat, ang panalangin po, kahit na answered prayer o hindi, may pagpapala pa rin po yan. Malaki po kasi ang nagagawa ng panalangin ng isa pong taong matuwid. Alam nyo mga kapatid, doon po sa memory verse natin na pinagkuhanan natin ng matuwid kay Kristo, kung ang bayan na tinatawag sa aking karangalan ay, sabi nga ho natin, magpakumbaba, ayan po yung dun sa matuwid, no? Tapos, manalangin, yan po yung letter D, dumulog sa panalangin. Tapos, ang isa po ay hanapin ako o tumungo sa Diyos. At ikaapat, ang sabi po doon ay tumalikod sa kasamaan o winawaksi niya kasamaan. Tatlong bagay po ang mangyayari. At ito po, dito natin makikita sa pangwakas mga kapatid, kaakibat po ng panalangin po natin na tunay nga pong pinag-uutos ng Diyos at nakatutupad tayo sa kanyang iniuutos. At bahagi po ng pagdinig niya sa atin, tinitingnan niya kung may humble heart tayo, dinidinig niya ang bawat iyak natin.
At ang panalangin po na pinagpapala niya, answered man yan o hindi, tuluyan po yung bumubuhos ang blessing ng Panginoon. Bakit ho? Kasi dito sa pangwakas natin, doon nga ho natin kinuha sa ating memory verse, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan, bawat panalangin po para po tayo po'y patawarin, pakinggan at pasaganahin, kailangan ho matuwid kay Kristo. Ayan ho. Ano ibig sabihin ng matuwid? Mapagpakumbaba, tumutungo sa Diyos o hinahanap ako, ang sabi po, tinatalikuran ang kanilang kasamaan o winawaksi ang kasalanan at dumudulog sa panalangin. Doon natin nabuo po, ito pong matuwid kay Kristo. Uulitin ko po, nandyan sa screen ninyo, yung mapagpakumbaba, yung yan po yung pong humahanap sa Panginoon o tumutungo sa Diyos. Yung yan po yung pong winawaksi ang kasamaan. At yung letter D po, for the last stretch po, last quarter po, dumudulog sa panalangin. Sabi ng ikalawang Kronika 7:14, kung ang bayang itong nagtataglay ng ating karangalan ay maging matuwid. Ano po ibig sabihin ng matuwid? Mapagpakumbaba, manalangin, hanapin ako, at talikuran ang kanilang kasamaan. Tatlong bagay po mangyayari sa bansang ito at sa atin po bilang Kristiyano. Pakikinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan, at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupa. Yan po ang bunga ng matuwid kay Kristo. Papakinggan tayo, patatawarin tayo, papasaganahin po tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba yon? Talagang nakalapat po yung atin pong matuwid kay Kristo. At huli na po yung pong dumudulog sa panalangin na hopefully po sa simpleng aral po na ito, humiling po si Haring David sa Panginoon na sana po sagutin ang lahat ng kanyang hinanaing, na sana po ay tulungan siya ng Panginoon natin, na sana po ay dinggin po at isakatuparan ang lahat ng kanyang hinihiling sa ating Panginoong Diyos. Muli po sa gabing ito, nagpapasalamat tayo sa lahat ng ating mga kapatid, bagaman po dinatnan tayo ngayon ng pagod at ng gutom. Kagalakan ko po na maglingkod sa ating buhay na Diyos, kagalakan ko po na kayo po ay pakanin at muli pong painumin ng mga mahalagang salita po at pagkain na nagbibigay ng buhay. At sa atin pong katanungan, lalo na yung mga taga-Puray po, pwede nyo po akong i-text, ayan po. O kaya pwede nyo pong ilagay dito po yung mga tanong ninyo. May isa tayong magandang tanong rito. Bakit hindi tinutugon ng Diyos ang ating panalangin? Purihin po ang Panginoong Diyos. Tama naman po yun. Hindi po lahat ng panalangin ay dinudulog ng Diyos. Salamat po kay Sister Leia. Ang galing, sinulat niya, pakinggan, patatawarin, pasasaganahin. Para sa ang bansa po, sa lahat po ng mga bansa na magpapakumbaba, mananalangin, na hahanapin ako, sabi ng Panginoon, at tatalikod sa kanilang kasalanan. Sabi ni Sister Leia, papakinggan tayo, patatawarin tayo, pasasaganahin tayo ng ating Panginoon. Bakit hindi po tinutugon ng Diyos ang ating panalangin? Alam niyo po kung bakit? Let me read to you. Ito po, dito na lang sa Digital Bible po. May sinasabi po kasi ang 1 John at ito po ay tatalakayin natin bakit hindi dinudulog ang panalangin. Buti ho sa katanungan na ito, bakit hindi dinudulog? Minsan ho, hindi kasi nakalapat sa kalooban ng Diyos. Sa preaching natin ngayong linggo ho, abangan nyo po, ito po yung aking tatalakayin Ang sabi po ng 1 John chapter 5 verse 14 to 15. Ito po ang unang 5:14 hanggang 15. The book of 1 John chapter 5 verse 14 to 15. Sabi rito, ibibigay niya ang anumang hingin natin sa kanya dahil alam nating ibibigay niya anuman ang hingiin natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. Ano po ang pagbibigay ng kahilingan natin? Kung gusto ng Diyos, kung kalooban ng Diyos, kung naaayon po sa kanyang gusto sa atin. Pagka ikapapahamak natin, hindi ibibigay po ng Diyos. Pagka po ikayayabang natin, hindi ibibigay ng Diyos. Kung ikalalayo natin sa Kanya, hindi ibibigay ng Diyos. Ulitin ko lang po, ang tanong, bakit hindi tinutugon ng Diyos ang ating panalangin? Sabi ng 1 John chapter 5,
Verse 14 to 15, ibinibigay niya anumang hingin natin sa Kanya dahil alam nating ibinibigay niya anumang hingin natin kung ito ay naaayon sa Kanyang kalooban. Kaya magandang gabi po. Kung hindi pa man po tayo dinidinig ng Panginoong Diyos, ilapat natin sa Kanyang kalooban po ang ating mga panalangin. Muli ho, magandang gabi po sa bawat isa. Kagalakan ko po na maglingkod po bawat isa sa inyo po na makarinig po ng salita ng Diyos. At sa gabi pong ito, tayo po ay muli pong makakapagpahinga na. Tayo po ay muli po na makakakain na po ng gabihan natin ho dahil nagmamadali po ako kanina at nakaprepare na po yung akin pong kakainin. I-microwave na lang po para mainit pero God first, unahin muna natin ang Diyos at patuloy, alam ko po, nagagalak ang Diyos kung tayo po ay inuuna muna natin ang kanya pong katwiran at ang kanyang kabanalan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Muli ho, makita-kita po tayo sa darating na linggo at sa pagpapatuloy ng preaching natin. Bakit kung minsan hindi tinutugon ng Diyos ang ating mga panalangin. Magandang gabi po sa inyo at muli po tayo po ay magtapos sa pamagitan po ng panalangin. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat po kami at kami po ay personal na dumudulog po sa mabilis na kagalingan ni Atelina, mabilis po na healing touch po para kay Mima at kay Brother George din po. Panalangin po namin kay Sister Irma po sa kanya pong paglakad. Lahat kami, Panginoong Ama, na naririto po sa Bible studies, sa buong Feast of Harvest at mga kapatiran po na hindi po namin kakilala pero nakikinig ngayon, give them your healing touch right now, O God. Maraming salamat din po sa mga natapos na mga aralin na ito, pagdulog po sa panalangin at sa amin pong matuwid kay Kristo sa pagtatapos nito. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng malalim na pagkaunawa lalo kay Kristo at lalo tigit po maging kawangis kami ng aming Panginoon sa araw-araw na kanyang ginawa. Muli, salamat po sa kapatawaran ng aming kasalanan at sa kapahingahan ngayong gabi po at muling paggising bukas kung kalooban mo upang makapanalangin po, magpuri, magpasalamat at sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Muli mga kapatid po, maraming salamat sa ating Panginoon. Ang lahat ng ito'y binabalik natin kay Kristo sa banal na pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen at amen. Muli ho, magandang gabi po sa bawat isa. Pumasa atin po ang pagpapala, ang kagalakan, ang pag-ibig at ang pagliligtas ng ating dakilang Ama. Mahal na mahal ko po kayo. Purihin po ang dakilang Diyos.